Frank, ano ba? Di pa nga tayo nakakalayo sa campus nakaakbay ka na agad. Baka may makakita sa ating mga estudyante natin, hoy. Akbay lang naman eh. Ano bang masama dun? Sinagot mo naman na ako. Tulong mo ikaw. Aray ko naman, Nicole. Sakit mong mangurot ah. Yung kulit-kulit mo eh. Bili na nga lang muna tayo dyan sa bakery. Gutom na ako eh. Teka, sandali. Di ba si Chloe yun? Ha? Saan? Ayun oh. Sa may tawid. Papasok sa gilid ng saradong internet cafe. Oo nga no. Si Chloe nga, estudyante mo. Anong ginagawa niya dyan? Pasado alas 7 na. Tignan mo siya ng maigi. Para siyang wala sa sarili. Naglalakad ba siya ng tulog? Frank, kinukutuban ako. Ayun. Pumasok na sa may iskinita. Tara, tawid tayo. Bilisan natin. Dito. Dito siya sumuot. Nasaan na yun? Ba't wala rito? Ewan ko. Ang bilis naman yata niyang mawala. Kinukutuban talaga ako, Frank. Hindi kasi talaga tama kilos ni Chloe kanina eh. Kinakabahan nga rin talaga ako eh. Ilang buwan na rin kasing may nawawalang mga bata sa school natin. Sundan lang natin tong iskinitang to. Baka nasa unan lang yung bata. Chloe? Chloe? Si Sir Frank mo to. Naririnig mo ba ako? Chloe? Walang sumasagot. Sana kayang batang yun? Anong? Dead end? Paano dead end na dito? Eh, dito talaga yung pumunta eh. Wala na siyang ibang mapaglilikuan. Imposible din na maumakyat yun sa mga pader dito. Tsaka... Bakit napakabaho naman yata dito? Parang amoy patay na daga pero mas malala. Teka saglit. Iilawan kong paligid ang cellphone ko. Eto. Ano yan? Diyos ko, mga kalmot ba yan? Bakit ang lalaki? Oo nga. Pero wala talagang pwedeng malusutan si Chloe. Tsaka ito. Tignan mo maigi. Ito. Tignan mo tong kalmot na to. Dugo? May konting bahid ng dugo. Umalis na tayo rito. Kinakabahan na talaga ako eh. Kausapin natin yung mga guard ng eskwelahan. I-report natin to. ...2010. Wala pang K-12 nito at nasa 25 anyos pa lang ako. Chemistry teacher ako sa isang private school sa isa sa mga lungsod ng Caraga. Maayos at payapa naman ang mga unang taon ko sa trabaho. Nakakapagod pero masaya naman ako. Lalo at co-teacher ko noon ang girlfriend ko na si Nicole. Subalit, nagbago ang lahat ng may mga estudyanteng nawala. Hunyo at Hulyo, tig-iisa ang nawala kada buwan. At pagsapit ng Agosto ay nasaksihan namin mismo ni Nicole ang paglaho ng isa na namang estudyante. Opo, hindi lang basta nawala. Naglaho po talaga. Bakit sila nawala? Malalaman ninyo dito sa isa sa laysay kong malabangungot na karanasan namin. Subscribe na rin kayo sa Sitio Pangil bilang suporta sa kanilang channel para naman manatili kayong updated sa mga bagong upload. Hindi kasi talaga pwede yung sinasabi mo, Map. Hindi bulakbol ang apo ko. Napakamahiyain nga nun eh. Kaya imposible bigla na lang yun maglalayas. Mr. Garcia, maniwala po kayo sa amin. Ginagawa na namin ang lahat ng makakaya namin para mahanap ang apo nyo. Nakipag-ugnayan na rin po kami sa mga pulis. Pero wala pa talagang lead hanggang ngayon. Ikaw, advisory teacher ng apo ko, hindi ba? Wala ka bang ginagawa? Wala ka bang pinagawa sa kanya? Isa pa kasi sa pinagtataka ko, bakit ginabi siya? Baka naman may pinagawa kang project o kung ano. Wala po, sir. Natanong ko na rin po yung ibang mga subject teacher ni Chloe. Wala rin naman daw po silang malaking project ngayon. Pero, hayaan niyo po. Kakausapin ko yung mga classmates niya.
Baka may makuha akong impormasyon. Siguraduhin mo lang. Siguraduhin ninyong matutulungan ninyo ako mahanap si Chloe. Dahil kung hindi, kakasuhan ko talaga kayo. Lalo kapag nalaman kong may kinalaman kayo sa nangyayari. Hindi na pala isang beses to eh. May nawala ng mga estudyante nung nagdaang mga buwan. Tapos nauulit pa rin ang nauulit. Lumalabas na may kapabayaan kayo. Mr. Garcia, naiintindihan ko po kayo. Pero wag naman po sana kayong magpadalos-dalos. Hindi po namin hawak ang kilos ng mga bata paglabas ng paaralan. Sana po unawain niyo naman kami. Nagpupuyos sa galit ang lolo ng estudyante kong si Chloe. Kaya naman, napatahimik na lang kami ni Nicole at ng principal. Hindi naman kasi namin siya masisisi na wala ang apo niya. Siyempre magagalit at mangangamba talaga siya ng gusto. Nakapagsalita lang ulit ang principal naming si Ma'am Glenda nang makalabas na ng opisina ang matandang lalaki. Frank? Nicole? Magsabi nga kayo. Totoo ba talaga ang sinabi niyo sa akin kanina? Totoo po, ma'am. Kitang-kita po talaga namin. Naglakad talaga si Chloe sa tabi ng daan. Tapos lumusot dun sa may iskinita. Sa tabi nung saradong internet cafe. At ang kakaiba nga po sa kanya, para siya naglalakad habang tulog. Nakayuko lang. Nakalugay ang buhok at laylay ang mga braso. Nang sinundan namin, ayun, bigla nilang naglaho. Napaka-imposible niyang sinasabi niyo. Paano naman biglang maglalaho yung bata? Yun ang di rin namin masabi, ma'am. Kaya nga tinawag namin agad ang mga gwardya eh. Ayun. Nakita nga nila mismo yung mga parang kalmot dun sa pader. May konting bahay din ng dugo. Pero wala po talaga si Chloe. Pasensya na ha? Pero ang hirap kasi talagang paniwalaan yan, Frank. Ayos lang po, ma'am. Naiintindihan ko po. Pero salamat pa rin. Kahit bago lang akong principal dito, nakinig kayo sa akin. Hindi niyo sinabi ang mga yan kay Mr. Garcia. Mas mabuti kasi na sa mga pulis natin yan unang iparating. Ayos lang po yun, ma'am. Kahit bago lang kayo rito, kayo pa rin po ang principal. Isa pa, tama naman ang pinapakayusap niyo sa amin eh. Kausapin na lang din po namin ibang mga estudyante. Lalo na yung mga medyo close sa mga nawala. Baka may malaman kami. Magandang ideya yan. Tapos, balitain niyo ako kapag may nalaman kayo. Nung araw na yon ay nagtanong-tanong nga kami ni Nicole sa mga estudyante namin. Pasimple lang naming ginagawa sa kanya-kanya naming mga klase. Ayaw rin kasi naming matakot o maasiwa sa amin ang mga bata. Hanggang sa sumapit ang 1:00 ng hapon. Magtatapos na noon ang lunch break. Sino ba kayang pwede kong kausapin? Yung makakapagsabi ng bagong impormasyon. Pare-pareho na mga sinasabi ng mga nakakausap ko eh. Hindi pala ganun kadali ito. Teka. Si JP yun ah. Sa pagkakaalam ko, malapit sila ni Chloe. Lalapitan ko. JP! JP! Halika nga muna sandali. JP! Tumakbo? Ba't iniiwasan niya yata ako? Takang-taka ako kung bakit iniwasan ako ni JP. 4th year student yung binatilyo na estudyante ko noong 3rd year pa lamang siya. At sa pagkakaalam ko nga ay manliligaw siya ni Chloe. Kaya ginusto ko talagang makausap ang binatilyo noong oras na yon. JP, sandali lang! JP! Sir Frank? Bakit mo ba ako iniiwasan? Hindi naman po, sir. May gagawin lang po kasi ako. Huwag kang mag-alala, sandali lang to. May kailangan lang akong itanong. Sir,
Pasensya na po talaga pero di ko po masasagot ang tanong mo. Wala po akong alam. Wala po akong alam sa pagkawala nila. Kung ganon, alam mong tinatanong ko ang ibang mga estudyante tungkol dyan. Naku, lagot. Ayan na naman. Eto na naman tong pakiramdam na to. Pasensya na po, sir. Kailangan ko na po umalis. Hoy! JP! Sandali lang! JP! Halatang halata ko na may tinatago si JP. May alam siya sa nangyayari pero natatakot siyang magsalita. Kung bakit ay hindi ko po masabi. Pero hindi ko naman siya mapipilit. Lalakad na sana ako papunta sa susunod kong klase nang bigla na lang din akong kabahan. Ano ba to? Bigla na lang kumabog ang dibdib ko. May nagmamatsyag ba sa akin? Sinong... Ah, Mona? Good afternoon po, Sir Frank. Ikaw lang pala. Akala ko kung sino na eh. May problema po ba? Ah, ha? Naku, wala naman. May iniisip lang ako. Sabay na lang tayo. Papunta na ako sa classroom niyo. Lumakad nga ako kasabay ni Mona. Siya ay isang transferee student. Napakamahiyaing dalaga. Pero ayos naman ang performance sa klase. Hindi ko alam kung bakit hindi ako mapakali ng mga sandaling yon na kasama ko siya. Bagamat kumalma rin naman ako nang makapasok na sa classroom nila. Pagsapit ng uwian, nagkita na ulit kami ni Nicole. Umanap kami ng tahimik na pasilyo para makapag-usap. Doon kami pumwesto malapit sa library. Si Carl ang unang nawala. Estudyante ko sila ng girlfriend niya na si Risa. Sabi ni Risa, lunch break pa lang tulala na si Carl noon. Paanong tulala? Hindi makausap ng maayos. Hindi nga rin nakasagot ng maayos sa mga quiz nila nung hapon na yon. Para may malalim na iniisip. Tapos nang uwian na, bigla na lang daw lumakad ng mag-isa. Di ba siya sinundan ni Risa? Hindi eh. Nagtampo raw kasi siya. Di nga raw kasi pinapansin ni Carl. Nang sumunod na araw, nalaman na lang niya hindi pala umuwi si Carl. Halos ganun lang din ang nangyari sa ikalawang nawala, si Andrea. Estudyante ko sa isang klase ang kapatid niya. Naging tulala rin nung bandang tanghali. May pupuntahan sila dapat na birthday party paglabas ng school. Kaso biglang umiba ng daan si Andrea. Ngayon naman si Chloe, yung nakita natin kagabi. Pareho sa naunang dalawa, tulala rin. Parang naglalakad ang tulog. Nakakapagtaka tuloy. Bakit kaya sila natutulala bago mawala o maglaho? Halimaw! JP? Nagugulat ka naman eh. Kanina ka pa ba dyan? JP, sa wakas, lumapit ka rin sa akin. Halimaw po ang kumukuha ng mga estudyante, ma'am, sir. Gulat na kulat kami nang biglang magsalita sa likod ko si JP, isa sa mga estudyante ni Nicole. Nagtataka rin kami kung ano ang ibig niyang sabihin. Halimaw? Anong sinasabi mong halimaw? Hindi ko po alam kung ano yun, ma'am. Basta nakita ko, yung halimaw ang kumuha kay Andrea. Nakita mo kung paano nawala si Andrea? Oo po, sir. Nakita ko po. Sorry po kung di ako nagsalita agad. Akala ko kasi di na mauulit yun. Akala ko. Tapos ngayon, si Chloe naman. Matalik kong kaibigan. Sa pagkakaalam ko ay hindi lang magkaibigan sina JP at Chloe kundi nililigawan talaga ng binatilyo noon ng nawawalang dalaga. Kaya naman kitang-kita namin sa mga mata ni JP ang matinding pangamba, pagkabalisa at kilabot. Sinikap namin siyang pakalmahin hanggang sa maging handa na siyang magkwento. Ginabi po kasi kami noon ng kagrupo ko sa PE.
may pinapractice kaming sayo, ma'am. Paglabas ko, sakto, nakita ko si Andrea na papasok dun sa may eskinita. Yung nasa tabi ng saradong internet cafe. Hinabol mo siya? Opo. Nakapangako kasi ako sa kanila na sasama ako ron sa may birthday. Kaso, di ako natuloy. Kasi nga may practice. Sinundan ko siya. Kasi akala ko pwede pa akong humabol sa handaan. Tapos ayun, tinakbo ko agad ang iskinita. Pagkarating ko doon, kitang-kita ko. May halimaw. Kinuha niya si Andrea. Anong halimaw ba itong sinasabi mo, JP? Anong itsura? Hindi ko po masyadong nakita, sir. Medyo madilim kasi doon. Pero nakita ko, hugis tao yung anino ng halimaw. Tapos, kulay berde ang mga mata. Parang matang pusa. Kumikislap sa dilim. Hindi ka ba sinugod ng halimaw na yon? Di po ako sigurado kung nakita ba niya ako, ma'am eh. Nakapagtago kasi ako agad. Tapos, tumakbo na ako nang mawala na sila Andrea. Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo, JP? Hindi ka ba nagsisinungaling? Ma'am, hindi po ako gumagawa-gawa lang ng kwento. Pasensya na po ulit kung di ako nagsalita agad. Natakot lang po ako. Pero ngayong pati si Chloe nakuha na rin. Ayoko nang manahimik na lang. Gusto ko siya mahanap. Gusto ko matagpuan si Chloe. Paniwalaan natin siya, Nicole. Tumutugma kasi ang sinasabi niya sa nakita natin eh. Biglang nawala si Chloe tapos may konting bahid ng dugo sa pader. Kung sa bagay, ang tanong na lang ngayon, bakit natutulala mga bata bago mawala? Yan ang aalamin natin. Makikiusap nga pala ako sa'yo, JP. Huwag mo munang sabihin niyan kahit kanino. Bakit naman, Frank? Di ba natin yan sasabihin sa mga pulis o sa mga magulang ni Andrea? Una, mahirap paniwalaan ng kwentong yan, Nicole. Baka masamain lang nila si JP. Ikalawa, hindi natin alam kung ano talaga yung halimaw na yon. Baka may kaugnayan yun sa kung sinong tao. Pwedeng ikapahamak yun ni JP. Kung sa bagay, anong binabalak mo ngayon? Hindi ko pa alam. Kailangan natin mag-ingat eh. Hindi tayo pwedeng basta na lang gumawa ng hakbang. Isang bagay nga po pala, sir. Ano yun? Sabihin mo lang, JP. Magtiwala ka sa akin. Simula nung makita ko yung halimaw, pakiramdam ko, minamatyagan na niya ako. Kaya hindi na nawala ang takot ko, sir. Kaya ba parang bigla ka nalang nagulat kanina nung kausap kita? Opo, sir. Bigla akong naramdaman na dyan na naman siya. Biglang nanumbalik sa kalooban ko ang kakaibang kaba na naramdaman ko nang una kong kausapin si JP. Naaalala ko rin si Mona pero agad ko rin siyang inalis sa isip ko. Akala ko kasi noon ay wala naman siyang kinalaman sa usapan namin. Sa wakas natapos din. Makakauwi na ako. Pasado 8:00 na pala. Kaya palang tahimik na ng campus. Kinagabihan din po noon ay natagalan ako sa pag-check ng mga quiz paper ng mga bata. Pasado 8:00 na ako natapos. Naiwan akong mag-isa sa Science Faculty Room. Kahit si Nicole ay pinauna ko nang umuwi sa kanila. Alam ko kasi talagang matatagalan ako. Makalabas na nga. Gutom na ako. Sa mga tusok-tusok na lang ako kakain ng hapunan. Ano tong nararamdaman ko? Agad akong natigilan pagkabukas ko ng pinto ng Science Faculty. Bigla na lang kasing kumabog ang dibdib ko sa di malamang dahilan. Nanlamig ang buto-buto ko at pinagpawisan ako. Ano ba tong nararamdaman ko? Ganito rin yung kanina. Nung kausap ko si JP kaninang tanghali. Pakiramdam ko, may nagmamatyak sa akin. Teka, ano yun? Aso ba yun?
Paano nagkaroon ng aso dyan? Nagtaka ako nang mapadako ang tingin sa katapat na building ng elementary department. May nakita kasi akong aso na nakapatong pahiga sa railings ng koridor ng third floor. Napakalaking aso nun, siguro mas malaki pa ng konti sa tao. Nakalawit ang dila na mas mahaba sa karaniwan. Tapos kulay putik ang magulong balahibo at tuluyan akong nanigas sa kinatatayuan ng mapagtantong nakatitig ang aso sa akin. Kinikilabutan ako sa mga makatitig ng asong yun ah. Ba't ba kasi nakapasok yan dito sa paaralan? Imposible namang di yan napansin ng mga guard. Ang laki-laki niyan. Makaalis na nga. Saan napunta yun? Muli akong nagtaka nang di ko na makita ang aso. Gayunpaman ay pinilit ko na lang alisin sa isip ko yun. Kumaripas na ako pababa ng hagdan. Tutuloy na sana ako papuntang gate nang makita ko ang aso na nakaharang sa daan, nakaharap sa akin. Lawid ang mahabang dila na sumasayad sa lupa. Aso pero may sapusa ang mga matang kulay kumikinang na berde. Anong klaseng aso ba kasi yan? Namamalik ba taba ako kung minamaligno? Sir Frank! Kuya Nasyo? Halos kumalas ang kaluluwa ko nang biglang may tumapik sa likod ko. Paglingon ko nakita ko ang isa sa mga gwardya ng paaralan na si Kuya Nasyo. May problema ba, sir? Mukhang balisa ka yata. Kasi kuya, nawala na naman. May ano, sir? Hindi kuya, wala to. Pagod lang talaga ako. Naku, sir. Masama yung sobrang pagod, sir. Maaga kang machuchugi niyan. Malulungkot si Ma'am Nicole niyan. Wala po eh. Bahagi ng buhay guro. Oo nga pala, sir. Ano nagbalita doon sa nawalang bata kagabi? Estudyante niyo yun, sir, di ba? Hindi pa rin siya nahahanap eh. Pero wala pa kaming ibang pinagsabihan ni Nicole tungkol sa nakita namin sa eskinita. Kayo pa lang ni Ma'am Glenda ang nakakaalam nun. Oo nga pala, sir. Hindi ko alam kung makakatulong. Pero may napansin lang ako. Anong napansin mo, kuya? Kung papansinin kasi, sir, ang mga bata, pare-parehong nawala ng eksaktong kabilugan ng buwan. Napaisip ako sa sinabi ni Kuya Nasyo. Nang mawala si Chloe ay totoong kabilugan nga ng buwan. Pero di ko sigurado nang mawala sina Carl at Andrea. Talagang nagpasama pa ako sa kanya pabalik ng faculty para makapag-internet. Hinanap ko sa Google kung talaga bang bilog ang buwan sa magkaibang mga petsang yun. Kumpirmado. Saktong kabilugan ng buwan nang mawala si Carl noong Hunyo. Ganon din si Andrea nang nagdaang buwan. Ang totoo kasi, Sir Frank, di nawawala sa isip kong sinabi niyo ni Ma'am Nicole kagabi. Nabigla na lang naglaho yung bata sa may eskinita. Napaka-imposible naman kasi talaga noon eh. Pero sigurado naman akong di kayo nagsisinungaling. Kuya, diretsahin mo na ako. Anong iniisip mo? Pasensya na, Sir Frank. Alam kong mahirap paniwalaan to. Kung iisipin yung nababaliw na ako, ayos lang. Pero kasi, hinala ko, aswang ang salarin. Aswang? Hindi ko inaasahang aswang ang babanggitin ni Kuya Nasyo. Pero agad ay parang bumagting ang utak ko sa ideyang yun. Talagang sumakto sa mga nasaksihan namin ni Nicole at ang mga sinabi ni JP. Idagdag pa ang kakaibang aso na nagpakita sa akin. Naniniwala ako sa iyo, kuya. Ang problema ko na lang ngayon, anong gagawin ko sa impormasyong yan?
Hindi ko kasi yan pwedeng basta na lang sabihin kung kani-kanino eh. Ganito, sir. Maghintay tayo ng susunod na kabilugan. Mag-amang tayo doon sa may iskinita. Magandang ideya yan. Sige, pero bago yun, sasabihin ko muna sa'yo ang mga nalaman namin ni Nicole. Mabagal na gumulong ang mga araw. Nagpatuloy kami ni Nicole sa pasimpleng pagtatanong sa iilang mga estudyante. Ganun pa rin talaga ang sinasabi nila. Nagiging tulala sina Carl, Andrea at Chloe bago nawala. Madalas din namin kinukumusta si JP dahil halatang balisa talaga ang binatilyo. Sinabi ko rin kay Nicole ang nakita kong kakaibang aso pati na ang plano namin ni Kuya Nasyo. Sigurado ba talaga kayo ni Kuya Nasyo sa aswang na yan? Alam kong mahirap paniwalaan, mahal. Kaso, yun lang ang pwedeng paliwanag eh. Mga batang naglalakad na tulala, tapos bigla-biglang nawawala. Idagdag mo pa yung kakaibang aso na nagpakita sa akin. Pakiramdam ko, sinasabi nun na huwag akong makialam sa kanya. Pero napakadelikado niyan kung gagawa kayo ng paraan para makaharap yung aswang. Yun nga eh. Pero, huwag kang masyadong mag-alala, mahal. Si Kuya Nasyo naman ang kasama ko. Maaasahang gwardya naman yun eh. Kahit na, di mo pa rin maalis sa akin na mag-alala. Lalo na mamayang gabi na yung binabalak nyo. Kabilugan na ng buwan mamaya eh. Teka, si JP oh. Kasama niya si Mona? Oo nga no. Magkaibang year level sila. Magkakilala pala sila? Nasa second floor corridor kami ni Nicole noon. Sina JP at Mona naman ay nasa may gate kaya di namin sila malapitan. Nung una akala ko nag-uusap lang sila pero napansin kong may kakaiba sa kinikilos ni JP. Nakatayo lang siya, hindi gumagalaw. Si Mona naman ay nagsasalita lang sa harapan ng binatilyo. Anong meron kay JP? Ba't parang naistatwa yan dyan? Napansin mo rin pala. Parang tulala ako makatingin. Eh, hindi kaya... Si Mona, tumingin sa atin. Lumingon sa amin ni Nicole si Mona tapos ay agad rin itong tumalikod. Naiwang nakatayo pa rin si JP. Subalit ilang saglit lang din ay bigla na lang itong napaigtad. Tipong parang nagising kahit hindi naman tulog. Nagkamot siya ng batok tsaka mabilis na lumakad palayo. Mukhang kailangan nating matyagan si JP ngayong hapon. Hindi magandang kutob ko, mahal. Basta mag-iingat ka, Frank, ha? Huwag niyong ipilit ni Kuya Nasyo kapag naging alanganin ng mga bagay-bagay. Noong hapong yon ay minatsagan ko nga si JP kapag may pagkakataon. Di ko nga lang magawa ng tuloy-tuloy kasi kailangan ko ring gawin ang trabaho ko bilang guro. Di gayon pa man di nakalagpas sa minsanan kong pagmamasid na tulala nga talaga ang binatilyo. May pagkakataon pang nakita ko siyang pinagsasabihan ng isa niyang guro dahil hindi siya sumasagot ng tinawag. Sir Frank, handa ka na ba? May konting problema, kuya. Mukhang may ideya na ako kung sinong susunod na bibiktimahin. Huh? Oh, sino? At paano mo nasabing siya ang susunod? Si JP. Pansin ko kasing kakaibang pagkatulala niya ngayong hapon eh. Siguro, mas mabuti kung pigilan na lang natin siyang lumakad mamayang gabi. Sir Frank, palagay ko, mas maganda kung hayaan nyo lang siya pumunta sa eskinita. Tapos sundan natin. Sa ganung paraan maililigtas natin siya kaagad at makakaharap natin ang aswang. Napaisip ako sa mga sinabi ni Kuya Nasyo. Tama siya, mabuti nga yun para dalawa ang magawa namin ng sabay. Ang kaso lang di ko alam kung tama bang gamiting pain ang isang bata lalo kung pwede ko naman itong pigilan.
Opinyon ko lang naman yun, sir. Pero kung mas gusto niyong pigilan si JP, pwede rin naman. Di nga lang natin alam kung anong magiging epekto nun. Sigurado kasing magagalit ang aswang. May nangingialam na sa kanya. Baka mahirapan na tayong makahanap ng JP sa susunod. Tutuloy tayo. Mamaya, pagkagat ng dilim, tatambay tayo ron sa bakery sa tapat ng internet cafe. Sige, sir. Iiwan ko muna ang pwesto ko sa ibang guard. Ako nang bahala magpalusot. Kabado man ay hinanda ko ang sarili ko. Nagdalawa ko ng 2 supot ng asin na pwede kong pangsaboy. Yun lang kasi ang pwede kong dalhin, hindi kasi pwedeng magpasok ng patalim sa loob ng paaralan. Totoo ba talaga may talabtong asin, kuya? Kung tama ang hinala natin na aswang ang halimaw, tatalab yan, sir. Pero kung sakali mang hindi, gagamitin ko itong pistola ko. Kailangan mo mag-ingat, kuya. Hindi mo pwedeng basta na lang iputok yan. Pasado 6:00 nang lumabas kami ni Kuya Nasyo ng paaralan. Mga 5 minutong lakad pa sa bangketa ay narating na namin ang bakery. Sa tawid ng kalsada ay ang saradong internet cafe. Tinitigan ko ang iskinita. Naliliwanagan pa ng poste ng ilaw ang bandang bungad pero madilim na sa looban. Nanuyo ang lalamunan ko. Napalunok ako ng laway, napatingala ako at nakita ko ang bilog na buwan. Tingin pa lang dyan sa bungad ng iskinita. Kinikilabutan na ako eh. Sana talaga magtagumpay tayo, kuya. Sana walang mapahamak. Manalig ka lang, sir, at magdasal. Kaya natin to. Pumasok kami sa bakery. Siniguro naming hindi kami basta makikita ng kahit sino mula sa labas. Pero doon kami pumwesto sa may bintana para makita namin ang mga nagdaraan sa kalsada. Umorder lang din kami ng konti at nag-cellphone para di magtaka sa amin ang mga kahera. Hanggang sa sumapit ang 7:00 ng gabi, may nakita na akong tumawid sa kalsada papunta sa eskinita. Si Mona? Anong gagawin niya dyan? Ba't siya pumasok sa eskinita? Di naman yan si JP, sir, ah. Tsaka, mukhang hindi naman siya tulala. Hindi ko alam, kuya. Iniisip ko na tuloy na baka nagkamali tayo ng hinala. Baka mali ang sinusunod nating lead. Maghintay muna tayo, sir. Maaga pa naman eh. Baka may mangyari pa maya-maya. Pinagmasdan ko si Mona na pumasok sa eskinita. Tuminti ang kaba ko pero pilit ko lang na pinigil. Mga 10 minuto pa ang lumipas, nagtaka na ako. Hindi pa rin kasi lumalabas sa eskinita si Mona, gayong dead end naman na ang nasa loob noon. Ano kayo ginagawa ng dalagita sa eskinita? Kanina pa siya doon, ah. Kuya, tignan mo. Si JP, parating na. Oh, oo nga. Siya nga yan. At mukhang tulala nga siya, sir. Gaya ng sinabi mo. Kumilos na tayo, Kuya Nasyo. Sundan natin siya sa eskinita. Dali-dali kaming kumilos ng gwardya. Nang makita naming pumasok sa eskinita si JP ay mabilis na kaming tumawid ng kalsada. Dumiretso kami papasok sa makitid na daan. Pagkapasok namin sa bungad ay natanaw pa naming naglalakad si JP. Pero sakto ring lumiko siya papunta ron sa may dead end. Hindi ko alam kung bakit. Basta doon pa lang ay kinuha ko na ang isa sa mga supot ng asin sa bulsa ko at agad na binuksan. Bilisan pa natin, sir. Di pwedeng mawala siya ng matagal sa paningin natin. Diyos ko, ano kaya talagang bubungad sa atin dyan? Huwag niyo nang isipin ang tanong na yan, sir. Ang mahalaga, kailangang handa tayo kahit ano pang demonyo ang nandyan. Tuloy-tuloy pa kaming tumakbo ni Kuya Nasyo hanggang sa makaliko na kami papunta sa may dead end. At doon, sandali akong naistatwa nang makita ang isang malabangungot na nilalang.
Hindi malinaw kasi madilim pero nakatitigan ko ang isang pares ng matampusang kulay makinang na berde. Kahawig ng mga mata ng kakaibang aso. Ha? Anak ng halimaw ka! JP! Huwag kang lalapit dyan! Kumanda kang halimaw ka! Hetong sa'yo! Sir! Ilag! Nasabuyan ko na nga si aswang. Kita kong umangil ito. Kumislap ang naglalaway nitong mga ngipin ng matamaan ng konting liwanag ng buwan. Agad ay bumuelo ito at nilundagan ako. Mabuti na lang mabilis si Kuya Nasyo. Nahampas niya ng batuta ang sentido ng halimaw kaya ito napatilapon papunta sa pader. Sir Frank! JP! Alalayan mo! Oo! JP! Ayos ka lang! JP! Gumising ka! JP! JP! Hindi! Sir Frank! Pinilit kong gisingin si JP pero tulala talaga siya. Hanggang sa namalayan ko na lang napasugod na ulit sa akin ng halimaw. Ang problema na sa bandang sulok kami ng dead end ni JP. Di ako makakailag. Talagang gusto mo akong saktan, ha? Hala, sige! Lumapit ka! At ang makita mong hinahanap mo, lapit! Bago pa man makalundag ang aswang papunta sa akin ay muli siyang nahambalos ng batuta ni Kuya Nasyo. Tinamaan siya sa may hita. Nawalan siya ng balanse kaya siya natumba patahilid. Mabilis ko naman siyang sinaboy ng asin at tinamaan ko siya sa mukha. Muli siyang napahiyaw ng malakas. Kita ko ulit na nagtiim ang kanyang mga ngipin at nanlisik lalo ang kanyang mga mata. Natigilan ako. Ramdam kong nangatog lalo ang mga binti ko hanggang... Kuya Nasyo! Ilag! Isit kang halimaw ka! Inalmot mo ko! Tinamaan ng kalmot si Kuya Nasyo sa isang balikat. Pagkatapos nung naimuling humarap ang halimaw sa akin, nanginginig na talaga ako noon bagamat nakahanda pa rin magsaboy ng asin kung kailangan. Ay! Napakasakit ah! Nakakainis talaga! Diyos ko, protektahan niyo kami. Sana magapin namin tong halimaw na to. Sana. Ayoko sanang gamitin to eh. Pero bahala na! Kakainis! Dumaplis lang! Nagulat ako nang biglang magpaputok si Kuya Nasyo. Mabilis na nakailag ang aswang pero pansin kong nadaplisan ng pisngi nito. Agad-agad ay tumakbo rin ito papunta sa kinaroroonan ko. Pagpapaputok pa sana ulit si Kuya Nasyo, subalit bigla nang lumundag ang halimaw sa pader na nasa likod namin ni JP. Tumingala ako sa mataas na pader at nakita kong tuluyan ang lumundag ang halimaw paalis. Kasunod noon, narinig ko na lang na may kumalabog na parang yerong bubong. Kuya Nasyo! Ayos ka lang? Nakalmot ka. Ayos na ako, sir. Kaya ko to. Unahin natin si JP. Tulala pa rin yung binatilyo eh. Si JP natumba. Alalayan natin siya, kuya. Biglang nawalan ng malay ang binatilyo. Inalalayan namin siya ni Kuya Nasyo palabas ng eskinita tapos agad kaming pumara ng taxi para pumuntang ospital. Tinawagan ko na rin ang nanay ni JP. Sinuri ng mga doktor si JP. Sabi nila ay wala namang mali sa kalagayan nito. Si Kuya Nasyo naman ay agad na nagpaturok ng anti-rabies. Naisip kasi niyang magpunwaring nakalmot ng aso at di nagtagal, dumating na nga ang nanay ng binatilyo. Sir, ano ba kasing nangyari rito sa anak ko? Nag-alala na ako kanina pa lang nang hindi siya nakauwi bago mag-alas 7. Tapos ngayon heto siya, walang malay dito sa ospital. Kahit nga kami nagtataka rin, ma'am. Simula kaninang hapon pa lang may mga nakakapansing tulala na si JP. Tapos ngayong gabi, nakita ko nga siyang walang malay sa labas ng campus. Doon sa may isang iskinita. Mabuti na lang talaga. Napansin ko siya nang mapadaan ako ron. Paano naman mapupunta si JP doon? Sa kabilang sakayan naman ang pauwi sa amin. Hindi po namin alam, ma'am eh. Pero totoo po ang sinasabi ni Sir Frank.
Ako po ang tumulong sa kanya para dalhin dito si JP sa ospital. Ikaw ang tumulong. Paano yung balikat mo? Bakit may benda yan? Punit pa yung uniforme mo. Mamaya may inililihim pala kayo sa akin. Nakalmot po kasi ako ng aso. Aso po kanina. Bago ko sila tinulungan. Kaya ayun po, pagkatid ko po sa kanila dito nagpabakuna na po ako. Hindi. Huwag kang lalapit. Anak, JB anak. Mukhang nananaginip po siya, ma'am. Huwag kang lalapit. Hindi. Layuan mo ako, aswang ka, aswang! Aswang? Anong aswang ang sinasabi ng anak ko? Nabulunan ako sa tanong ng nanay ni JP na si Ma'am Lourdes. Hindi ako nakasagot. Nagkatinginan lang kami ni Kuya Nasyo. Tapos napatingin ako kay JP. Tulog pa rin siya pero medyo nanginginig at pinagpapawisan. Aswang! Layuan mo ko! Layuan mo ko! Ma'am, tatawagin ko lang po ang mga nurse. Sige sir, bilisan niyo po. Diyos ko JP anak, ano bang aswang yung sinasabi mo? Dali-dali akong pumunta sa nurse station. Pagbalik ko kasama ang nurse ay nakita kong gising na si JP. Agad tinawag ng nurse ang doktor tapos sinuri nila ang binatilyo. Doon muna kami naghintay ni Kuya Nasyo sa may lobby. Tapos tinawag lang kami ulit ni Ma'am Lourdes nang maayos na ang lahat. Sabi ng doktor, sobrang pagod lang daw. Kaya sumamang pakiramdam mo, anak. Anak, alam kong gusto mong maging honor student. Pero pakiusap naman. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Magpahinga ka rin ng maayos. Ma, hindi po kasi ganun lang ang problema ko Kung ganun, ano? Magsabi ka naman sa akin, anak. Hindi yung nanguhula na lang ako habang nag-aalala ng sobra para sa'yo. Ma, inaaswang po ako. Linumog ako ng kaba sa sinabi ni JP. Kahit si Kuya Nasyo ay bigla ring namutla. Ang balak kasi namin noon ay itago muna sa iba ang nangyayari, lalo pat aswang ang kinakaharap namin. Iniligid ko ang mga mata ko sa kwartong yon ng ospital. May 3 kama pero walang pasyente ang 2 iba pa. Swerteng walang nakakarinig sa binatilyo. Inaaswang? Anong inaaswang bang sinasabi mo? Ma, aswang ang kumukuha ng mga estudyante sa paaralan. At ako ang sunod niyang bibiktimahin. Ma, natatakot na po ako. Nakita kong kinuha nung halimaw si Andrea. Kinuha na rin niya si Chloe. Tapos ngayon, eto na po. Ako nang isusunod niya. Siguro, dahil may alam ako. JP, huminahon ka nga muna. Baka naman nagkakamali ka lang. Baka naman dala lang ng pagod yung iniisip mo. Ma'am, pasensya na po pero totoo pong sinasabi ng bata. Sorry po kung nagsinungaling ako. Ang totoo po, kami po ni Kuya Nasyo ang pumigil sa halimaw. Ano? Seryoso ba kayo dyan sa sinasabi nyo? Ako hindi natutuwa dyan, sir, ha? Dali po, ma'am. May papakita ho ako. Sinarado ni Kuya Nasyo ang pinto ng kwarto. Pagkatapos bumalik siya malapit sa amin at hinubad niya ang kanyang mga damit pangitaas. Tinanggal din niya ang isang bahagi ng benda sa kanyang balikat. Panlaki ang mga mata ko nang makita ang kalmot ng aswang. Maiksi lang po yun pero nangingitim ng gusto. Nagnanaknak ng kulay dilaw na medyo may konting itim. Nangungulay talong din ng balat sa paligid ng sugat. Diyos ko, anong klaseng sugat yan? Ginalmot po ito ng aswang na kinalaban namin ni Sir Frank. Bakit ganyan yan, Kuya?
Pinagamot mo naman yan ah. Sir Frank, ang aswang na nakadali nito. Kanina, nung ginamot to ng mga doktor, pangkaraniwan naman ang itsura. Kung titignan, parang kanumot lang talaga ng malaking aso. Kaso, matindi ng patindi ang hapdi. Kaya sinilip ko sandali. Kanina ng pagbanyo ko. Kuya Nasyo, pasensya na po. Pasensya na po kung nasugatan kayo dahil sa akin. Sorry po talaga. Wala kang kasalanan ng bata. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang gwardya. Kung may dapat mang sisihin, ang aswang lang na iyon. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Anong balak mo dyan sa sugat mo? Halatang malala na yan. At kung aswang nga ang may gawa niyan, hindi yan basta magagamot lang ng mga doktor. Yun nga po, mami. Isip ko, magpapahanap na lang ako ng albularyo. Susubukan kong maghanap. Tatawagan ko ang ibang mga kakilala ko. Kung totoo kasi ang mga sinasabi nyo, ibig sabihin, nasa malaking panganib ang anak ko. Baka balikan siya ng demonyong yon. Napaisip ako sa sinabi ni Ma'am Lourdes. Hindi nga naman kasi malabong balikan ng aswang si JP, pero sa palagay ko, ligtas naman ang binatilyo roon sa ospital. Kung may mga nganib man, kami yun ni Kuya Nasyo. O nga po pala, ma'am. Kailangan ko nang umalis. Duty ko pa eh. Ako rin po. Kailangan ko pang magpahinga kasi may pasok pa ako bukas. Hayaan niyo po. Pwede niyo akong tawagan ng mga oras. Mag-iingat kayong dalawa. Baka kayo naman ang puntahan ng aswang na yon. Lalo ka na, Nasyo. Babalik ka pa ng paaralan, hindi ba? Huwag mo akong alanahanin, ma'am. May kasama naman akong dalawa pang CQ. Matutulungan nila ako kung sakali. Ganito na lang. Kapag may nahanap akong albularyo, tawagan ko kayo agad. Maganda po yan, ma'am. Paplanuhin natin ang gagawin natin. Kasama yung albularyo. Teka, sandali po, Sir Frank. May sasabihin ka, JP? Si Mona. Hindi ko lang alam kung tama ang inala ko, pero mukhang may kaugnayan po siya sa aswang, sir. Hindi malabo yung sinasabi mo. Alam mo kasi, JP, bago ka namin nakitang pumasok dun sa eskinita, nakita naming nauna si Mona. Hindi siya lumabas. Tama, kuya. Ibig sabihin, JP, dapat naabutan natin siya dun nang sinundan ka namin. Kaso wala. Wala siya ron sa loob. Ang nakaabang lang, yung aswang. Sir, mag-iingat kayo. Palala ng palala ang panganib. Pakaramdam ko, palalim na ng palalim ang nahuhukay natin. Huwag ka mag-alala, JP. Pag-iingat kami. Ikaw naman, magpagaling ka at magpalakas. Mas makakabuti kung dito ko muna sa ospital ng mga ilang araw. Mas ligtas ka rito. Umalis nga kami ni Kuya Nasyo. Bumalik siya sa paaralan at ako naman ay dumiretso na sa boarding house ko. Nang sumunod na araw naman ay maaga akong umalis. Nakipagkita ako kay Nicole bago kami pumasok. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari ng nagdaang gabi. Doon kami nag-usap sa may bangketa sa labas ng paaralan. Seryoso ka ba dyan? Kumusta na si JP ngayon? Si Kuya Nasyo. Ayos na si JP. Si Kuya Nasyo naman, tumawag sa akin kani-kanina lang. Di na raw nagnanaknak ang sugat niya at nabawasan ng pangingitim. Di na rin daw masyadong masakit. Kailangan mo na talaga mag-ingat, Frank. Hindi mo alam kung kailan ka susugurin ng aswang na yon kasi nangialam ka sa kanya. Malamang, susugurin lang niya ako kapag gabi na. Ngayong may araw pa, ligtas pa ako. Pero heto, may dala pa rin akong asin. Buti ng handa. Ano nang plano mo ngayon? Kailangan ko makausap si Mona. Tama si JP. Mukhang may kinalaman nga Si siya. Mona baka mo? Di ba siya yun? Napalingon ako sa itinuro ni Nicole. Nakita kong nasa tawid ng kalsada si Mona. Nakatingin siya sa amin. Agad kong napansing may kakaiba sa kanyang itsura.
Puno ng paltos ang balat sa kanyang mga braso at kahit sa mukha. May nakita rin akong malaki-laking galos sa kanyang pisngi. Mona! Mona! Halika muna dito. Mag-usap tayo. Tumakbo siya, Frank. Teka, susundan ko. Nang makita kong umalis ang dalagita ay agad na rin akong tumakbo patawid ng kalsada. Sumunod sa akin si Nicole. Papunta si Mona sa direksyon ng saradong internet cafe. Mona, sandali lang. Mag-usap tayo. Mona! Mona! Mukhang may kinalaman nga siya sa aswang. Hindi kanya iiwasan ng ganyan kung wala siyang tinatago. Ayaw talaga niyang tumigil. Bahala na. Mapipilitan akong gawin to. Binilisan ko lalo ang lakad para makalapit ng konti kay Mona. Kasabay noon ay dumukot ako ng konting asin mula sa supot na nasa bulsa ko. Walang ano-ano ay sinaboy ko yun kay Mona. Tinamaan siya sa may binti kaya siya napasubsob sa bangketa. May talab sa iyo ang asin. Ibig sabihin, ikaw nga. Ikaw nga yung aswang, tama ba? Mona? Huwag po, sir. Huwag niyo po ako sasaktan. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po gustong lahat. Napipilitan lang po ako. Maniwala kayo sa akin. Ikaw ang nangunguha ng mga bata? Tapos sinasabi mong napipilitan ka lang? Hindi mo gustong ginagawa mo? Mona, 3 estudyante nang nawawala. Nag-aalala na ang mga kamag-anak nila. Saan mo ba kasi dinadala at anong ginagawa mo sa kanila? Hindi po ako, sir. Maniwala po kayo sa akin. Kinukuha ko lang sila kasi napag-utusan lang ako. Pero hindi po akong pumapatay sa kanila. Hindi po ako. Mona! Sandali lang! Mona! Mona! Biglang nawala si Mona. Inaasahan ko na to. Mukhang lumundag na naman siya sa ibabaw ng pader. Siguradong siya yung narinig nating kumalabog sa kabilang bahagi. Naguguluhan ako. Ano kaya talaga ibig niya sabihin? May nag-uutos sa kanya na manguha ng biktima? Lumalabas na gano'n na nga. Ngayon, ang iniisip ko lang ay paano ko siya mapapaamin. Siguradong iiwasan niya na ako eh. Baka nga hindi na yun pumasok. Alamin siguro natin kung ano nasa likod ng pader na to. Kung bayang nandyan, baka doon nakatira si Mona. Talagang dito siya palagi dumadaan eh. Ibig sabihin, pabor ang lugar na to para sa kanya. Tama ka, mahal. Sige, suyurin natin banda rito. Tsaka bumili tayo ng dagdag na asin sa may tindahan. Buti na may sapat tayong pangontra. Pero teka, may pasok ka pa eh. Malapit na mag-plug ceremony. May pasok ka rin naman, mahal. Hindi lang ako. Unahin muna natin to. Kapag naantala pa kasi to, baka mas mahirapan na tayo mag-imbestiga. Bumili nga po kami ng asin sa malapit na tindahan tapos sinuri namin ang bangketa sa may bungad ng eskinita. Sa bandang kaliwa ng eskinita ay ang saradong internet cafe. Katabi naman noon ay isang office building. Sa bandang kanan naman ay may hardware na may katabing karinderya. Saan kaya pwedeng dumaan papunta sa likod ng pader? Wala talagang lusot sa dead end eh. Kung umikot kaya tayo sa kabilang kalye sa likod. Pwede rin. Yun sigurong gawin natin. Ay, teka sandali, mahal. Tingnan mo ang internet cafe. Sa may bakuran niyan sa gilid ng pader. Tiningnan ko ang tinuturo ni Nicole. Sa pagitan ng pader ng eskinita at ng mismong building ng saradong internet cafe ay may makitid na daan. Kasya lang dito ang isang tao. Bakit parang kakaiba? Medyo magulo ang harap ng saradong com shop. Marami nakatambak na mga gamit. Pero yung daan na yan mukhang malinis. Pasukin ba natin? Wala naman siguro mawawala kung susubukan natin.
Sige, pero mag-iingat tayo. Masama ang kutob ko eh. Dahan-dahan kaming sumuot sa makitid na daan. Ilang lakad pa ay may nakita kaming isang bahay. Saktong naroroon yun sa may likod ng pader ng dead end. Sa nakita ko mukhang nakaharap yun sa kalyeng nasa may likod, subalit may maliit na gate doon banda sa likod ng internet cafe. Humanap kami ng mapagtataguan sa may isang sulok ng mga pader doon, bagamat nakatanaw pa rin kami sa bakod ng bahay. Tagong-tago ang bahay na to ah. Oo nga. Hindi talaga madaling puntahan. Tsaka, ano meron dito? Ba't ang baho? Wala ka talagang kwentang inutil ka! Tama na po, Tia. Nasasaktan ako. Tama na po. Maawa kayo sa akin. Paano ako maaawa sa isang walang silbing katulad mo? Naharangan na nga nilang pagkain ko kagabi. Naging pabaya ka pa ngayon. Paano kung mabisto na nila tong lungga natin, ha? Sagot! Boses ni Mona. Tsaka, hindi. Si Ma'am Principal. Bakit siya nandito? Nicole, kunin mong cellphone mo, bilis. Kunan natin ang video itong mga nangyayari dito. Kinuha nga ni Nicole ang kanyang cellphone at nagsimulang videohan ng paligid. Wala pa kaming nakikitang tao nung una. Pero dinig na dinig namin ang bulyaw ng boses ng principal naming si Ma'am Glenda. Huwag ka munang lalabas. Mamaya magkalat ka pa doon. Mapulo ka dito ng buong araw! Kumubli pa tayo, bilis. Baka makita niya tayo. Itinago pa naming lalo ang mga sarili namin nang lumabas si Ma'am Glenda sa kanilang backdoor. Tandaan niyong nasa may likod kami ng bahay na yun noon at kaya makikita niya agad kami pag di kami nag-ingat. Subalit hindi namin inaasahan ang sunod na makikita. Si Ma'am Glenda. Papunta rito sa may bakod na to. Diyos ko, bakit ganyan ang itsura niya? Buntis ba si Ma'am? Hindi kami pwedeng magkamali sa nakita namin ng kasintahan ko. Umbok talagang tiyan ng principal namin noon. Kung titignan ay para siyang 7 o 8 buwang buntis, kapansin-pansin ding may mali sa itsura ni Ma'am. Kulubot ang kanyang balat at kulay berde ang kanyang mga mata. Huwag tayong maingay. Ano bang mangyari? Huwag tayong maingay. Lumapit at lumabas si Ma'am sa may maliit na gate. Nang maisara na niya ito ulit ay huminto siya sa harap nito. Lalo naming isiniksik ang mga sarili namin sa pinagtataguang sulok at di nagtagal ay tuluyan kaming naistatwa nang makita naming magbago ng anyo si Ma'am. Naging kamukha na niyang principal na humaharap sa amin sa paaralan at hindi na rin umbok ang kanyang tiyan. Hindi ito maaari. Asumang din si Ma'am. Maghintay muna tayo ng ilang minuto, Frank. Tapos, tsaka tayo lumabas. Huwag kang mag-alala. Nakunan ko ng video ang lahat. May ebidensya tayo. Ang tanong na lang, kung kanino natin to ipapakita. Sa mga magulang ng mga batang nawala, isama rin natin si Ma'am Lourdes at Kuya Nasyo. Habang naroroon sa mabahong lugar na yon ay tinext ko sina Kuya Nasyo, Ma'am Lourdes, Mr. Garcia at iba pang mga magulang ng mga batang nawala. Sinabi kong magkikita kami sa isang lugar. Napagkasunduan naming doon na lang sa labas ng isang tahimik na simbahan. Kumusta na po si JP, Ma'am? Nagpapahinga na siya ngayon. Ang ate niyang nagbabantay sa kanya doon. Salamat talaga ng marami sa inyo, Sir Frank, Kuya Nasyo. Nako, wala po yun, ma'am.
Ginawa lang namin ni Sir ang dapat naming gawin ng oras pong iyon. Teka nga sandali. Ano ba kasi at pinatawag niyo kami rito, Sir Frank? May update na ba tungkol sa mga bata? At saka, ba't kailangan dito pa at di na lang sa office ni Ma'am Glenda? Mahaba-haba po ang isasalaysay ko, Mr. Garcia. At dito pwedeng marinig ng principal. Nicole? Ipakita na natin ang video. Ipinakita nga ni Nicole ang nakuhanan niyang video sa bahay ni Ma'am Glenda. Gaya ng inaasahan ay halos hindi makapaniwala ang lahat. Maski si Ma'am Lourdes ay doon lang tuloy ang nakumbinsi tungkol sa mga sinabi namin ni Kuya Nasyo at JP. Ang nanay pa nga ni Andrea ay nakapagsabing baka edited lang ang video. Di ko naman siya masisisi kasi napakahirap nga namang paniwalaan na may aswang pa sa modernong panahon. At ang aswang na yun ay nambibiktima ng mga bata. Kaya naman pinakita ulit ni Kuya Nasyo ang kanyang sugat. Di na ganoon kalala ang itsura noon pero halata pa rin hindi yun pangkaraniwang kalmot. Sinasabi mo yung halimaw na yan ang kumuha sa mga bata? Ganun na nga po, Mr. Garcia. Oo, wala pa kaming solidong patunay na nasa bahay na yan ang mga nawawalang estudyante. Pero doon tumuturo ang mga patunay. Anong gagawin natin ngayon, sir? Ibibigay ba natin sa mga pulis ang video na yan? Kaso baka hindi nila tanggaping ebidensya yan. Wala tayong ibang magagawa kundi ang kumilos ng tayo lang. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayong maghanda. Pero bago yon, gamutin ko muna yung sugat mo, Nasyo. Sige po, mga Bing. Para rin mas makatulong ako kung ano man ang gagawin. Umubli kami sa tagong bahagi ng bakuran ng simbahang yun. Doon ay ginamot nga ng albularyo ang sikyo. Kasabay noon ay sinabi na rin sa amin ang mga nalalaman niya tungkol sa halimaw. Aray ko, Manong. Daan-daan naman. Masyadong mahapdi. Aray ka. Tiisin mo, kuya. Kailangan yan para tuloy ang gumaling. Napakahapdi naman kasi, bro. Biro mo ba namang suka na may asin? Bawang at tabo. Ano na po bang dapat nating gawin, Mang Ambing? Oo nga. Kailangan natin mapigilan ang halimaw na yon. Una, ay baka balikan niya ang anak nitong si Lourdes. O di naman kaya ay may mabiktima pa nga ng iba. Pero siyempre umaasa pa rin akong maililigtas ang apo ko. Hindi masamang manalangin ka para sa apo mo. Pero mababa ang tsansang buhay pa siya. Sa napanood ko kasi, buntis ang aswang na yon. Nagkukunwari labang siyang hindi buntis kapag nagaan yung principal sa paaralan. Ibig sabihin, palaging gutom yon. Kaya siya nagpapahanap ng pagkain tuwing kamilugan ng buwan. Rico, napakahapdi talaga. Ang nasa isip ko naman po, mas maganda kung pasukin natin ang bahay na yon. Gawin natin habang nasa paaralan pa si Ma'am Glenda. Tingnan natin kung anong nasa loob. Naisip ko rin kausapin ulit si Mona. Maganda nga yan naisip mo, Frank. Mukha kasing wala sa loob ni Mona ang pandaragit ng mga estudyante. Lumalabas na napipilitan lang siya. Mas mainam pa rin kung handa kayo paglusob ninyo roon. Magdala kayo ng mga pangontra. Asin at dinurog na bawak. Pati ang mga bala ng baril mo, Lasso. Mahiran din natin. Meron din ako ritong buntot bagi na pwede ninyong giramin. Gamitin ninyo to bilang paglatigo doon sa halimaw. Sinong pupunta ron? Mukhang kami lang ni Kuya Nasyong pwede. Kami lang makakapalag sa halimaw eh. Sasama ako. Pero Nicole, Sasama ako. Kailangan ko lang magbihis. Medyo mahirap gumalaw sa uniforme ko eh.
Ako ay sasama rin. Ayokong magsawalang kibuna lang. Gusto kong mahanap ang apo ko o kahit ang bangkay man lang niya. Pero Sir Garcia, hindi niyo na po makakayang lumaban kapag kinailangan. Mapapahamak lang po kayo. Sir Frank, nakikiusap ako. Iganti ninyo ang apo ko. Gapiin ninyo ang halimaw. Hindi po ako mangangako. Pero gagawin po namin ang makakaya namin. Ipanalangin niyo po ang tagumpay namin. Pagkatapos mag-usap ay naghanda na nga kami at nagpahinga ng konti. Alauna ng hapon na nang lumakad kami. Dala ko ang isang sling bag na pinaglalagyan ko ng buntot pagi. Si Nicole naman ay pumasok muna sandali sa paaralan para siguruhing naroroon si Ma'am Glenda. Pagkatapos ay tumuloy na kaming tatlo sa may saradong internet cafe. Nicole, Kuya Ignacio, handa na ba kayo? Handa na ako. Anda na rin ako. Hindi na gaano masakit tong sugat ko eh. Epektibo ang panggagamot ni Mang Ambing eh. Sige, puntahan na natin ang bahay. Lumakad na kami palapit sa Pakay. Di pa man kami nakakalapit sa saradong internet cafe ay ginugupok na ako ng kaba, pangamba at kilabot. Pero pinilit ko lang natibayan ang sarili ko. Nilabanan ko ang takot habang sumusuot kami sa makitid na daan sa bakuran ng internet cafe. Ito na ba yung bahay? Ito na nga yun, Kuya. Bakit ang baho? Tiisin mo lang ang amoy. Kailangan nating makapasok yan. Mag-iingat tayo. Malamang, nasa loob lang si Mona. Maingat kaming umakyat sa bakod na may maliit na gate. Pagkapasok sa bakuran ay lalo pang tumindi ang naaamoy naming masangsang. Nagmumula iyon sa loob ng bahay. Kung papansinin ay para talagang may iilang mga bangkay na naroroon. May bintana dun, sir. Medyo nakalilis yung kurtina. Sumilip tayo ron. Pagkapag tayong lumapit, baka mapansin tayo kapag nagpabaya tayo. Pagapang nga kaming lumapit sa tinurong bintana ni Kuya Nasyo, sumilip kami roon. Naalaman naming bintana pala yun ng kusina. Walang tao. Papasok na ba tayo? Sige, pero ihanda natin ang mga pangontra. Igakasak ko na rin ang baril kong to. Sir, Sumilip pa ako ulit sa bintana. Wala talagang tao o halimaw, kaya naman maingat na kaming kumilos papunta sa back door ng bahay. Bumukas. Hindi nakalak. Pumasok na tayo. Lalo akong kinakabahan, Frank. maging listo ka lang, mama. Maganda ka lang ng pangsapoy. Ang halimaw! Paano siya napunta dyan? Wala naman siya dyan kanina. Munda ka sa aking aswang ka. Hindi nagdaplis ang matatamo mo ngayon sa akin. Teka kuya, sandali. Si Mona yan. Sigurado kaming wala talagang kahit sino sa first floor ng bahay nang pumasok kami sa back door. Kaya naman hindi namin alam kung paanong bigla na lang sumulpot ang aswang doon sa may sala. Dahil kita namin siya mula sa kusina dahil divider lang ang nakaharang. Mona, makinig ka. Ayaw kitang masaktan. Gusto kong maniwala na di mo gusto ang pinapagawa sa'yo ni Ma'am Glenda. Pakiusap. Makinig ka sa amin. Kausapin mo kami. Mona, nakikiusap kami. Tulungan mo kami. Kung talagang di mo gustong ginagawa mo, makipag-usap ka sa amin. Tumigil sa pag-angil ang aswang. Tinitigan ko siya. Noon ko lang unang nakita si Mona sa anyong aswang ng hindi madalim. Kita ko ang berde niyang mga mata, kulubot na balat at matatalim na mga kuko at ngipin.
Mona, pakiusap. Sabihin mo sa amin, nasaan ang mga kamag-aral mo? Anong ginawa ni Ma'am Glenda sa kanila? Umalis na kayo. Mona, hindi kami pwedeng umalis ng gano'n na lang. Kailangan namin mahanap ang mga nawawalang estudyante. Patay na sila. Ginawa na sila nga po na ni Tia Glenda, si Carl, si Andrea, si Chloe. Wala na sila. Ano? Nasaan sila? Sabihin mo sa amin. Nasaan ang mga katawan nila? Umalis na po kayo. Hindi nga kami pwedeng umalis ng ganun lang, Mining. Kailangan naming mahanap ang mga katawan ng mga estudyante. Kailangan namin sila maipaghiganti. Umalis na kayo. Parating na si Tia Glenda, papatayin niya kayo. Diyos ko, sigurado ka ba dyan? Umalis na po kayo, sir. Pakiusap po. Ayoko mamatay kayo. Sawa na ako. Pagod na ako may namamatay na mga tao dahil kay Tia. Pero paano ka? Sasaktan ka niya kapag nalaman niya nakapasok kami rito. Huwag niyo na akong isipin. Dito kayo dumaan sa harapan ng bahay. Palisot niya sa kabilang kalye. Sige na po. Nararamdaman ko. Nasa bukanan na siya ng iskinita. Oo, handa kami noon at kargado kami ng mga pangontra. Pero iba pa rin pala ang dalang hilakbot kapag alam mong parating na ang isang kasuklam-suklam na nilalang. Kaya naman sunod na lang naming namalayang lumalabas na kami sa kanilang front door. Subalit, At saan kayo pupunta? Ma'am Glenda? bigla na lang lumundag sa harap namin si Ma'am Glenda. Maayos pa ang itsura niya noon. Gamit niya ang panyo bilang isang butihing principal sa paaralan namin. Agad ay dumukot ako ng asing may dinurog na bawang mula sa bulsa ko. Binuksan ko rin ang zipper ng dala kong sling bag. Ihanda niyo ng mga sarili niyo. Dadalaw-dalaw kayo rito sa bahay ko habang wala ako. Tapos aalis na kayo kagad. Huwag kang kikilos! Alam kong halimaw ka. Alam naming isa kang aswang. Nakakatakot naman yung baril mo, Nash. Huwag kang lalapit. Diyan ka lang! Siguradong masakit sa balat ang bala niyan. Iyan ay kung matatamaan mo ko. Mamatay ka! Kuya Nasyo! Ilang! Kumanda ka sa akin! Bigla na lang nagbago ang anyo ni Ma'am Glenda. Lumutang ang kanyang pagkaaswang. Kumulubot ang kanyang balat at naging berde ang mga mata. Muli ring umumbok ang kanyang tiyan. Noon din ay agad siyang lumundag at agad naman siyang binaril ni Kuya Nasyo. Subalit hindi ito tinamaan. Mabuti na lang at mabilis kaming nakakilos ni Nicole. Sabay naming sinabuyan ang asin ng halimaw kaya naman agad siyang napaatras upang makaiwas. Mga walang hiya kayo! Pinapakulo niyo ang dugo ko! Tia, tama na po! Titigil na natin to! Hindi naman natin kailangan gawin to eh! Hindi natin kailangan kumain ng tao! Kaya nating mabuhay nang hindi pumapatay! Manahimik ka! Tandaan mong taga-silbi lang kita! Oo! Kapatid ko ang nanay mo! Pero isinusugo ko ang pasya niyong magkumain ng tao! Mga hangal! Mga mabanang uri! Ngayon, madadamay ka sa galit ko! Mona! Mag-iingat ka! Nang mapansin kong akma ng susuguri ni Ma'am Glenda ang kanyang pamangkin ay humarang ako. Mabilis kong dinukot mula sa bagang buntot pagi. Nagawa akong makalmot ng buntis na aswang sa may dibdib pero nalatigo ko naman ang kanyang kaliwang binti. Kasabay ni Nonay na baril ni Kuya Nasyo ang kanan niyang hita at nasabuyan siya ng asin ni Nicole. Umusok ang kanyang balat ng matamaan ng asin. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin! Pagbabayaran niyo to ng malaki! Mga putong lupa! Mga hamak na mortal! Hindi pa tayo tapos! Heto pang sayo! Walang hiya kayo! Walang hiya ka, Frank! Ito ang ganti ko para sa mga estudyanteng pinatay mo! At sa kanilang pamilya!
Pinaghampas ko ng buntot pagi ang halimaw. Di ko siya tinigilan. Si Nicole man ay tuloy lang din sa pagsasaboy ng asin kaya patindi rin ng patindi ang pag-usok ng katawan ng buntis na aswang. Si Kuya Nasyo naman ay nakatutok lang ang baril sa halimaw, nakahandang magpaputok anumang oras. Hanggang sa napansin na lang naming tuluyan na siyang nanghina. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi kami pwedeng mamatay ng anak ko. Hindi. Karma mo to, ma'am. Ito ang kabayaran ng mga buhay na tinapos mo. Di nagtagal ay tuluyan ang nalagutan ng hininga ang buntis na aswang. Noon din ay alam ko nang nagtagumpay na kami. Frank, may sugat ka. Kailangan mo magamot ni Mang Ambeng. Mamaya na. May kailangan pa tayong gawin. Mona? Sir, nasa second floor po mga katawan ni na Chloe. Nasa kwarto ni Tia Glenda. Doon sila nakaimbak. Wala nang tiyahin mo. Malaya ka na, Mona. Malaya ka nang gawin ang gusto mo. Salamat po, sir. Maraming salamat po sa inyo. Muli kaming pumasok sa bahay na yon. Nakita nga namin ang pirang-pirasong mga laman at buto na nakatambak sa isang kwarto. Ulo na lang ni Chloe ang nanatiling buo sa kanyang katawan habang sa ibang estudyante naman ay wala na talaga. Bagamat naroroon ang kanilang mga gamit nung mawala sila gaya ng uniforme, bag at ID. May batibay na ebidensya na tayo, Sir Frank. Pinala siguro natin itong sabihin sa mga pulis. Ganun na nga, kuya. Pero syempre, sabihan muna natin ang mga kamag-anak ng mga biktima. Palihim nating ibibigay ang impormasyon sa mga pulis. Mamaya, madamay pa tayo eh. Dahil sa palihim naming pagkilos noon ay hindi sumabog sa media ang nangyari sa lugar namin. Gayunpaman naging panatag ang mga kalooban namin dahil alam naming wala na ang aswang. Si Mona naman ay hinayaan ko nang makaalis papunta sa kanilang probinsya sa Bukidnon. Nakakalungkot nga lang kasi hindi na maibabalik ang buhay ng mga estudyanteng nawala. Pagkatapos ng nangyari ay sabay kaming nag-resign ni Nicole sa paaralang yon. Pagkatapos ay lumuwas kami rito sa Kamaynilaan kung saan kami nagpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Sa awa ng may kapal, naging payapa naman na ang buhay namin. Bagamat nanatili ng bahagi sa aming mga alaala ang bangungot na aming naranasan.